Hello guys, welcome. So tingnan natin kung kanino tong mapipick up nating energy. So be open-minded po, hindi po halos lahat makaka-resonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik, maraming pong salamat. Give me the message, kanino tong mapipick up nating energy. So meron dito na King of Pentacles, the Wheel of Fortune, the High Priestess. Wow, lumabas ang The Lovers. In the world. So, maganda to. Kaya lang, meron ako nakikita dito. Ninanlig lang. So, dito, no, meron ako nakikita ang Virgo, Capricorn, Taurus. Meron din dito na Pisces, Gemini, Libra, Aquarius. So, meron din ako nakikita dito na Scorpio, Cancer, and Pisces. So, ito na yung nakikita ko dito, no? Earth sign, water sign, and air sign. Okay? Ayan. So, start na tayo. So, yung iba sa inyo, hindi mo lang alam, pero nakikitaan ka ng tao nito na matatag ka. Kumbaga dito, no? Kumbaga matatag ka sa appearance, ano? Kita kanyang ganon. At mababa yung loob mo. Ganon katingnan ng tao na to. At doon ito nahulog sa'yo. Yung mga katangian mo or pag-uugali mo ganito. Yung bang tipo na yung personalidad mo dito is strong. Pero meron kang malambot na puso. Ganon. So, nakikitaan ko dito, ito yung pinaka nagustuhan ng taong ito sa'yo. Kung bakit ito nahulog sa'yo. Pero may halong takot ito or pwede ring guilt. Kumbaga, alam ng tao na to na hindi siya naging consistent sa'yo, no? Alam niyo yun, hindi siya naging consistent. So, nakikitaan ko dito yung destiny card sa The Wheel of Fortune, ano? So, ibig sabihin, hindi kayo nagkataon lamang, ano? Merong karmic pull para bang paulit-ulit kayong pinagtagpo kahit anong mangyari. So, lumalabas dito na may feeling siya na ikaw yung talagang para sa kanya, okay? Pero hindi to fully control. Kumbaga, hindi niya makontrol din to sa The Wheel of Fortune, ano? So, nakikitaan ka din ng tao na to, no? Na very stable or pwede rin na ikaw yung totoo, okay? So, nakikitaan ka ng tao na ito na totoo ka pagdating sa connection, totoo kang magmahal, samantalang siya, hindi siya naging grounded already sa connection or sa commit ninyong dalawa dito, no? Kumbaga, pwedeng marami kayong naging issue or maraming naging problema tulad ng ego, pera, or pwede rin sa pagiging provider ng tao na to. So, nahiya to kasi feeling niya hindi siya sapat para sa'yo dito. So, nakikitaan ka ng tao na to na malalim yung iyong pakiramdam or malalim yung iyong intuition, malakas yung pakiramdam mo. Ramdam niya yun, okay? Hindi ka niya maloloko dito basta-basta. Alam niya na nakikita mo yung totoo niyang ugali at intensyon kahit hindi siya nagsasalita. So, nakikitaan ka din ng tao na to na malakas yung connection niyo, malakas yung attraction niya sa'yo. Kumbaga, hindi lang basta attraction, ano, naging choice niya rin ito. So, pinipili ka ng puso ng tao na to. Kumbaga, ikaw yung pinili niya. Kasi dito sa The Lovers, ibig sabihin, mahal ka ng taong ito. Pero, hindi siya gumawa ng action dito. Ito rin nakikita ko, mahal ka niya pero hindi siya gumagawa ng action dito. Kumbaga, nagkaroon kayo ng conflict ng taong ito. Lumalabas na may conflict. Kaya dito sa Nine of Swords, sobrang daming iniisip ng taong ito tungkol sa'yo. Nakaranas to ng guilt, anxiety, sa kaiisip. Maaaring may nagawa siyang mga mali or hindi niya naibigay lahat ng mga
dapat niyang ibigay sa'yo, okay? Hindi siya naging tapat sa'yo. At dinadala niya yon hanggang ngayon, maging sa gabi-gabi, okay? Dinadala niya yon. Yung isipin na yon about sa'yo. Pwedeng nakokonsensya, nagigilty, or pwedeng sinisingil siya ng alaala mo, okay? So, nakikitaan ko lang din dito, no? Very immature yung communication ng tao na to. Kumbaga, nag-o-observe siya rito, pero hindi nagsasalita ng diretsyo. So, pwedeng nag-i-stalk siya sa'yo, nanonood lang sa malayo, no? So, lumalabas dito, hindi siya marunong mag-open up, okay? Kumbaga, tahimik lang na nakatingin sa malayo, tahimik na nag-observe sa'yo sa mga post mo, ganun yung atake ng taong ito. So, lumalabas dito sa the world, ikaw nakikita ka ng tao nito na complete package. Kumbaga, ikaw yung tipong pang long term ikaw yung pang long term sa madaling salita. Parang ikaw na yung goal niya sa love life niya rito. Ikaw yung gusto niyang makamit or ikaw yung kanyang minimithi. Ganon yung gusto niyang mangyari dito. Kaya lang dito si Eight of Pentacles, yung iba sa inyo, hindi pa to handang mag-effort dito. Pero nakikitaan ko dito na hindi siya yung bang hindi siya expressive dito, pero ginagawa niya, hindi siya expressive sa kanyang mga gustong sabihin sa'yo, tapos hindi rin siya kumikilos dito kahit konti. Gusto niyang ayusin yung sarili, pero merong humahad lang dito or gusto niyang ayusin yung connection. Pero may humaharang. Ito lang nakikita ko ha. May hadlang. So, dito, no, meron akong nakitang pagtatago. Pwedeng hindi siya fully honest dito. Either na may feelings pa siya or natatakot lang siya ma-expose or ma-reject dito. So, nakikitaan ko din dito, no, yung iba sa inyo, itong tao na to, nagja-juggle to. Kumbaga, hindi pa siya makapag-decide ng 100%. Pwedeng may ibang priorities or pwedeng meron pang ibang responsibility o kahit ibang tao, meron siyang inihahandle din dito. Okay? So, pagdating sa kanyang emotion, immature tong tao na to, kahit ba may feeling siya, nahihirapan siyang i-express ng maayos. Minsan pa nga nadi-deny niya yung sarili niyang emotion, ano. So, nakikitaan ko rin dito, ito yung tunay na pace, mabagal pero seryoso. Kumbaga dito, no, hindi siya biglang kikilos, pero kung kikilos man ito, pang matagalan. So, nakikitaan ko rin dito, no, may pagka-stuck yung energy. Alam niyang kailangan niya magbago dito, okay? Or magbago ng perspective, pero pinipilit niyang manatili sa comfort zone niya. Kumbaga dito, no, wala kang makitang progress dito sa taong ito. So, nakikitaan ko dito yung overall message. Na-attach itong tao na to sa'yo dahil sa kombinasyon ng lakas at lambot mo, okay? So, ikaw yung tipo na kaya mong tumayong mag-isa, pero marunong kang magmahal ng malalim. At ito yung pinakabihira, okay? So, pero siya dito, nakikitaan ko dito, meron pa rin siyang feelings sa'yo. Nakikita ka niya as the one, okay? Ready na tong kumilos, pero may time na may pumipigil din sa kanya. Ready siya, pero meron ding gulo na pumapasok sa isip nito na para bang gusto niyang kumilos pero may pumipigil. Ganon ang nangyayari sa kanya rito. Kaya dito, nakikitaan ko dito na attracted pa rin siya sa'yo pero takot dahil magulo yung sitwasyon niya ngayon or pwede rin meron pa itong mga kinakaharap na pagsubok, okay? Kaya dito, merong naging inconsistent sa connection, okay? So, ito lang yung nakikita ko. Meron kang person dito na inconsistent. Pero itong tao na to, no, tingin niya sa'yo, malakas na yung pakaramdam mo. Ganon kanya tingnan dito sa The High Priestess. So, tingnan natin kung
Meron bang third party na involved? Give me the message. May third party ba na involved? Give me the message. May third party ba? Kasi nakikita ko dito may pumipigil sa kanya. So, tingnan natin kung may third party. So, nakikitaan ko lang dito sa Six of Cups reverse. Kadalasan kasi ito, past person to, no? Or pwedeng merong involved na tao rito. Pwedeng meron siyang past person. Merong gustong bumalik sa kanya or hindi pa totally tapos yung connection sa past niya. Okay? Pwede nga iba sa'yo napunta ka sa komplikadong sitwasyon. So, nakikitaan ko dito, hindi ito fresh, pero hindi rin ito fully closed, okay? So, nakikitaan ko dito sa the Chariot reverse and the Seven of Pentacles reverse. Meron ko ditong person na walang direksyon, ano? Kung may third party man ito, hindi niya kontrolado, okay? Yung bang tipo na hindi niya alam saan papunta or pwedeng magulo yung sitwasyon. Pagod yung energy ng tao na to. May connection dito na hindi nag-grow. Para bang sayang yung effort or pwedeng merong nagsasawa sa sitwasyon niya doon, okay? So, nakikitaan ko rito na dito sa The High Priestess at dito sa Two of Pentacles reverse, pareho tong naka-reverse itong dalawang ito. So, ibig sabihin, merong secret. Para bang merong hidden things dito, merong tinago. Kumbaga, posible na may bagay kang hindi pa nalalaman tungkol sa kanya or sa ibang tao dito, okay? So, lumalabas dito, no, hindi niya kayang i-balance yung sitwasyon niya dito. Kung meron man dalawa sa buhay ng tao na to, nahihirapan siyang pagsabayin. Kumbaga, lumalabas dito yung imbalance. Kaya lang dito, no, sa Ace of Wands, sorry, the Pride, merong lumabas ang katotohanan. Okay? Kumbaga, meron ditong malalaman yung totoo. Ito yung confirmation card na hindi niya masabihin agad, lalabas at lalabas yung katotohanan dito. Okay? Pwede yung iba sa inyo pinaglihiman ka ng tao na to or may tinago siya sa'yo. Pero ganun pa man, ano, nakikitaan ko dito sa Five of Swords at dito sa Eight of Swords, may mga conflict or pwede rin sabihin na mind games. May nasaktan sa sitwasyon. Kumbaga, ano, hindi ito healthy, okay? Kung meron man or itong tao na to, lumalabas hindi ito healthy. Ito lang nakikita ko, no? Kumbaga dito sa Eight of Swords reverse, unti-unti kasi itong nagigising, para bang gusto na niyang kumawala sa sitwasyon na nagpapa-stuck sa kanya rito. Kasi stuck siya rito eh. Kaya dito, lumalabas sa The Hangman at dito sa Four of Wands na kumbaga nakatigil siya dito sa dahang, naka-stuck. Hindi siya kumikilos pero naka-hold lahat. Alam mo yun? Para bang pinag-iisipan niya kung ano yung tamang gawin. Kaya lang dito, ito yung pinaka-interesting na part dito sa Four of Wands. Kasi, ito yung stability eh. So, ibig sabihin, ito din yung relationship energy. Pwedeng may existing na setup dito, no? Kumbaga, connection na parang relasyon na, ganon. Pwedeng meron tong kaganon, okay? So, nakikitaan ko dito, kahit may connection siya, hindi naman ito masasabing solid o long term. Lumalabas dito na hindi stable yung beginning doon. Ito lang nakikita ko. Kung meron man tong kakonect ngayon, hindi stable. So, nakikitaan ko dito sa Page of Cups, yung bang tipo na ikaw yung emotional softness ng tao na to dito. So, nakikitaan ko dito na ikaw yung nakikitaan ng tao na to na totoo. Ikaw yung part na naging sincere. Kaya lang dito sa The Fool,
takot siyang magsimula ulit. Ito lang yung nakikita ko. Kumbaga, hindi siya nagtitik ng risk, kaya natitigil siya sa pag-ita ng dalawang sitwasyon. So, dito, sa Ace of Pentacles, kahit may connection siya, hindi ito nagiging solid para sa kanya or pang long term. Hindi ganun. Walang stable beginning na nangyayari sa kanya. Ito lang nakikita ko. Kaya dito, meron ditong indikasyon man na third party, pero hindi stable. Ito lang nakikita ko, no? Hindi siya masaya, hindi ito yung gusto niya talaga. Okay? So, lumalabas din dito, no? Hindi pa tapos yung pass niya. Ito lang nakikita ko, no? Kumbaga, kahit ikaw ay pass din niya, meron siyang pass na hindi pa tapos sa kanya. Ito lang nakikita ko. Pero hindi rin to nag-workout. Ito lang nakikita ko. Pwedeng meron siyang pass na hindi nakaka-recover din sa kanya rito, no? Hindi siya fully committed kahit kanino. Para ba siyang nasa gitna lang. Hindi niya kayang pumili agad kasi ikaw yung taong gusto niyang connection. Ito lang nakikita ko pero hindi siya makagalaw. So, lumalabas dito na meron talagang third party pero parang ba siyang nasa gitna lang, okay? Ayan, ito lang yung nakikita ko. Thank you for watching. Love and peace.